Kuya Oliver posible kayang maghain ng reklamo laban sa kanyang mga kapatid dahil sa di umano pinabayaan siya dati. Yan ang ating malalaman sa video na ito. Pero bago yan, huwag kalimutan suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works. At paunawa mangyari po, sanang tapusin muna natin ang video na ito bago tayo magkomento. Salamat. Si Oliver ay natagpuan ng charity vlogger na si Daddy Frankie na nakatira sa loob ng isang maliit na kulungan. Marami ang nabigla sa kanyang kalagayan. Ayon sa mga lumabas na impormasyon, matagal umano siyang nanatili roon. Dahil dito, umani ng matinding reaksyon ang kanyang sitwasyon at maraming tao ang nagtanong kung paano ito nangyari at bakit umabot sa ganoon. Sa tulong ng mga taong may malasakit at ng mga sponsor, unti-unting nagbago ang buhay ni Oliver. Nakalabas siya sa kulungan, nagkaroon ng mas maayos na tirahan, pagkain, at suporta. Ngunit habang gumaganda ang kanyang kalagayan, may panibagong isyung lumabas. Ayon sa mga ulat at usap-usapan sa social media, sinasabing nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga benepisyong natatanggap ni Oliver, at may mga alegasyong may ilang tulong na hindi umano napupunta sa kanya. Dahil dito, maraming nagtatanong, pwede bang magsampa ng kaso si Oliver laban sa kanyang mga kapatid? Unahin nating pag-usapan ang pagkakakulong ni Oliver. Sa ating saligang batas, bawat Pilipino ay may karapatan sa kalayaan at dignidad bilang tao. Hindi maaaring basta-basta ikulong ang isang tao nang walang legal na batayan. Kung ang isang tao ay may problema sa kalusugang pangkaisipan, hindi ibig sabihin ito na maaari na siyang ilagay sa isang kulungan at pabayaan ng matagal. Ang tamang paraan ay humingi ng tulong sa mga kinauukulang ahensya tulad ng DSWD, lokal na pamahalaan, mga doktor, psychiatrist, o iba pang institusyong may kakayahang tumulong. Kung may panganib na makasakit ang isang tao dahil sa kanyang kondisyon, may mga legal at medikal na proseso na dapat sundin. Hindi sapat na ang pamilya lamang ang magpasya kung paano siya ikukulong o ihihiwalay sa lipunan. Kung mapapatunayang may mga paglabag sa kanyang mga karapatan, maaaring magkaroon ng pananagutan ang sinumang responsable. Ngunit kailangan pa ring malaman ang buong konteksto ng nangyari. Ngayon naman, pag-usapan natin ang responsibilidad ng pamilya. Sa kulturang Pilipino, malaki ang papel ng pamilya sa pag-aalaga sa isang miyembro na may sakit. Ngunit ang tanong dito ay hindi lamang moral, legal din. May batas bang nagsasabing obligadong alagaan ng magkakapatid ang isa't isa? Sa pangkalahatan, ang batas ay may mga probisyon tungkol sa suporta sa loob ng pamilya, ngunit ang eksaktong obligasyon ay nakadepende sa relasyon, kakayahan, at partikular na sitwasyon. Kung may isyu ng kapabayaan o pang-aabuso, mahalagang siyasatin kung ano talaga ang nangyari at kung may paglabag sa umiiral na batas. Kaya hindi sapat na sabihin lamang na pinabayaan siya. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang ginawa ng pamilya? Humingi ba sila ng tulong? May paraan ba silang gawin iyon? May kakayahan ba silang pinansyal? May doktor bang tumingin kay Oliver noon? Lahat ng ito ay mahalagang bahagi ng investigasyon. Paano naman ang mga donasyon? Ito ang mislan na bahagi. Kapag ang mga sponsor ay nagbigay ng pera, pagkain, bahay, o iba pang tulong para kay Oliver, malinaw na ang layunin ng mga ito ay mapabuti ang kanyang buhay. Kung sakaling mapatunayan na may taong gumamit ng perang para kay Oliver para sa pansariling interes ng walang pahintulot o legal na batayan, maaaring magkaroon ng pananagutang sibil o kriminal depende sa mga ebidensya at sa aktwal na nangyari. Ngunit tandaan natin, hindi sapat ang screenshot, hindi sapat ang chismis, hindi sapat ang sabi ng kapitbahay. Sa korte, kailangan ng konkretong ebidensya. Halimbawa, saan ipinadala ang pera? Sino ang tumanggap? Magkano ang natanggap? Saan ito ginastos? May resibo ba? May bank records ba? May mga testigo ba? Diyan umiikot ang legal na proseso. Pwede bang kasuhan ng mga kapatid? Oo, kung may sapat na ebidensya ng paglabag sa batas, may karapatan si Oliver na humingi ng legal na tulong at magsampa ng reklamo. Ngunit hindi dahil galit tayo. Hindi dahil gusto natin ng hustisya agad. Kundi dahil may sapat na batayan ang batas. At tandaan, hindi ang social media ang magpapasya kung may kasalanan ang isang tao. Hindi rin ang YouTube. Hindi rin ang Facebook. Ang korte lamang ang may kapangyarihang magpasya pagkatapos marinig ang magkabilang panig at masuri ang lahat ng ebidensya. Ano ang dapat mangyari ngayon? Sa aking pananaw bilang legal commentator, mas mahalagang unahin ang kapakanan ni Oliver kaysa ang gulo sa social media. Kung may mga sponsor na gustong tumulong, mas mainam kung malinaw ang accounting ng lahat ng donasyon. Kung may mga taong hahawak ng pera para kay Oliver, dapat may transparency.
Kung kinakailangan, maaaring humingi ng gabay sa DSWD o iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak na ang lahat ng tulong ay mapupunta sa kanya.